Mga kaibigan, ngayong umaga, nag-inom din ba kayo ng mainit na salabat para sa inyong malamig na kamay at paa? Para sa ating mga senior citizens, ang luya ay kilala bilang natural na gamot para sa immune system at para sa kalusugan. Pero alam nyo ba ang nakakatakot na katotohanan? Ang salabat na iniinom nyo araw-araw para sa health, posible pong lumalason sa inyong kidney at unti-unting sinisira ang inyong filtration system. Imagine, ang effort ninyong alagaan ang sarili, ang ginagawa pala ay nakakasama sa inyo. Sobrang sakit isipin, hindi ba? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Maricel Santos, isang medical educator na na-dedicate ng buhay para turuan kayo tungkol sa kalusugan. Sa loob ng maraming taon, nakita ko sa emergency room ang mga pasyenteng hindi umiinom ng alak o naninigarilyo, pero ang kidney nila ay lubhang sira na. Bakit? Dahil sa maling paraan ng pag-inom ng mga natural remedies na akala nila ay healthy. Lalo na po sa edad na 60 years old pataas, ang isang tasang salabat ay pwedeng maging lason sa kidney ninyo. Kaya ngayong araw, as a doctor, ipapakita ko sa inyo ang 3 worst combinations ng luya na dapat ninyong iwasan at ang tamang paraan para protektahan ang kidney ninyo. Kung gusto ninyong marinig ang importanteng health warning na ito hanggang dulo, mangyaring pindutin ang subscribe button ngayon. Isipin niyo po, libre lang itong medical advice at makakatulong ito para umabot kayo ng healthy na 100 years old. Sige, magsimula na tayo. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano ang salabat na pinaniniwalaan nating mabuti ay sumisira sa kidney nating. Alam niyo po, tumatanda din ang ating mga organs kasama natin. Lalo na ang kidney na parang filter ng tubig sa bahay. Nung bata pa tayo, kahit anong kainin natin, kaya ng kidney na i-filter. Pero pagdating ng 60 years old, ang filter na ito ay lumiluma na at ang function niya ay bumababa na. Parang lumang aircon na pinipilit pa nating gamitin at sa huli nasusunog ang motor. Ganyan din ang kidney natin. Ang luya po ay natural na mainit at maanghang. Ito ay nag-stimulate ng sympathetic nervous system natin. Sa mga bata, okay lang ito, pero sa senior citizens na mahina na ang kidney, ito ay parang naglalaga ng langis sa apoy. Ang Shogal component ng luya ay nagpapabilis ng heartbeat at nagpapawala ng tubig sa katawan through perspiration. Dahil dito, ang kidney ay pipilitin na mag-conserve ng water at ang kidney cells ay matutuyo at pwedeng magkaroon ng acute kidney injury. Halimbawa, may pasyente akong si Lola Rosa Santos, 68 years old, taga Quezon City. Si Lola Rosa ay mahilig maghiking at napaka-healthy niya. Isang araw, nanonood siya ng DC at nakita niya na ang luya ay maganda raw para sa immunity. Kaya bumili agad siya ng luya sa palengke, nilagay sa pulot pukawan at ininom niya araw-araw parang tubig. Sa una, okay lang daw, pakiramdam niya ay warm ang body niya. Pero after 1 week, nagsimula siyang makaramdam ng palpitations, hindi siya makatulog sa gabi at tuyo ang kanyang bibig. Si Lola Rosa, akala niya healing crisis lang ito, kaya lalo pa niyang pinatapang ang salabat niya. Isang umaga, pagkatapos maghiking, bigla siyang nahilo sa tapat ng gate nila at nawala ng malay. Ang asawa niya ay tumawag ng 119 at dinala siya sa emergency room. Nung dumating siya, ang heart rate niya ay 120 beats per minute, ang blood pressure niya ay mababa at ang creatinine level niya na indicator ng kidney health ay 3 times higher than normal. Ang diagnosis po, hindi heart attack, kundi severe dehydration na nag-cause ng acute kidney damage. Para gumana ang kidney, kailangan niya ng sapat na tubig. Pero dahil puro salabat lang ang iniinom ni Lola Rosa na may diuretic effect, ang kidney niya ay natuyo parang dessert at tumigil na sa pag-function. Si Lola Rosa ay na-confine sa intensive care unit, nag-receive ng GE fluids for several days at kahit na-recover na ang kidney function niya, umiiyak pa rin siya nung umuwi na. Sabi niya, akala niya healthy yung ginagawa niya, pero muntik na siyang madialysis for life. Mga kaibigan, mayroon din ba sa inyo na ayaw uminom ng plain water kasi walang lasa at puro salabat or herbal tea ang iniinom? Kung ganyan kayo, tigilan niyo na po ngayon. Hindi kayo nag-iinom ng healthy drink, nag-iinom kayo ng lason na unti-unting pumapatay sa kidney ninyo. Ang signal na pinadala ng kidney ni Lola Rosa ay fast heartbeat at dry mouth, pero isipin natin na dahil sa edad lang ito. Pero ang katawan natin ay hindi nagsisinungaling.
Kapag may sobrang stimulation, magsisend ng warning signs. Ngayon, ang tanong, dangerous ba ang luya kapag tubig lang ang substitute? Hindi lang po yan. Ang susunod kong sasabihin ay tungkol sa salabat na kumakain, kasama ng gamot na iniinom ninyo araw-araw para sa buhay ninyo. Mga kaibigan, tingnan niyo po ang medicine pouch sa mesa ninyo. Kung mayroon kayong blood thinner tulad ng aspirin o warfarin na prescribed ng doktor para hindi mag-clog ang blood vessels ninyo, kailangan ninyong makinig ng mabuti sa sasabihin ko. Ang salabat na iniinom ninyo kasama ng gamot na ito ay pwedeng magdulot ng bleeding na parang basag na tubo, hindi na mapipigilan. Maraming tao ang nag-iisip na ang luya ay simpleng herbal plant lang at tumutulong sa digestion at nagpapainit ng katawan. Pero sa medical perspective, iba ang kwento. Ang luya ay mayaman sa salicylic acid, which is the main ingredient ng aspirin. Umiinom tayo ng aspirin para hindi mag-clot ang blood at para mag-circulate ng maayos. Pero kung nag-take ka na ng aspirin or blood thinner, tapos mag-iinom ka pa ng salabat na may same effect, ano ang mangyayari? Tama po kayo. Ang blood ninyo ay magiging sobrang manipis, parang tubig lang, at kahit maliit lang na injury, dudugo kayo ng hindi mapipigilan. Kapag ang blood ay too thin, kahit maliit na trauma lang, madaling maputol ang blood vessels at hindi na tumigil ang bleeding. Lalo na sa stomach, na laging gumagalaw para i-digest ang food, madaling magkaroon ng small cuts. Normally, ang ganitong small cuts ay okay lang, pero kapag nag-combine ang aspirin at luya, ang bleeding ay hindi natitigil at magkakaroon ng gastric bleeding na nakakatakot. Ang mas nakakatakot pa dito, walang pain, kaya hindi nyo alam na may bleeding na sa loob. Mga kaibigan, para gumana ang kidney, kailangan ng stable blood pressure para ipump ang blood papunta sa kidney filter. Pero kapag may bleeding sa stomach, ang blood volume sa body ay bumababa at ang blood pressure ay biglang babagsak. Kapag bumagsak ang pressure, walang blood flow sa kidney. Ang kidney cells ay kumakain ng oxygen at nutrients from blood at kapag walang supply, nagsisimulang mamatay sila parang isda na nasa labas ng tubig. Ito ang tinatawag na ischemic acute kidney injury. Dahil lang sa isang tasang salabat para mag-warm, ang healthy kidney nyo ay pwedeng mag-necrosis. Lalo na sa mga nagpa-stent sa heart or nag-take ng aspirin para sa stroke prevention, huwag kayong mag-take ng concentrated ginger tea. Ito ay parang naglalagay kayo ng time bomb sa sarili ninyo. Mga kaibigan, kung mayroon kayong mga kaibigan na nag-take ng blood pressure meds o heart meds habang nag-inom ng salabat, share nyo po ngayon ang video na ito. Sabihin nyo, kaibigan, mag-ingat ka sa salabat kapag umiinom ka ng gamot, baka mapahamak ka. Ang simpleng message na yan ay pwedeng makaligtas ng buhay ng kaibigan ninyo ngayong gabi. Pero hindi pa tapos ang danger ng luya. Mayroon pang case na kahit hindi ka nag-take ng maintenance meds, ang luya ay makakakause pa rin ng malaking problema. Ang istorya ni Lolo Eduardo Reyes, 72 years old, taga Manila, ay isa sa pinaka-nakakatakot na experience ko bilang doktor. Si Lolo Eduardo ay sobrang confident sa health niya. Sabi niya kilala niya ang katawan niya better than anyone. Noong nakaraang taon, nag-undergo siya ng heart valve surgery at prescribed sa kanya ng warfarin, isang blood clot prevention medicine na kailangan niyang inumin araw-araw. Isang araw, dahil sa biglaang lamig ng panahon, nakaramdam si Lolo Eduardo ng flu-like symptoms. Instead na pumunta sa doktor, sabi niya mas okay ang traditional remedies, kaya bumili siya ng luya sa palengke. Giniling niya kasama ang balat at gumawa ng concentrated ginger extra. Uminom siya nito ng ilang araw at sa simula, masaya siya kasi parang lumalabas ang sipon niya. Pero sa third night, nag-iba na ang kwento. Mga kaibigan, sa tahimik na gabi, habang natutulog ang family, ang bahay ni Lolo Eduardo ay naging emergency scene. Nagising siya dahil sa kakamutin sa lalamunan tapos biglang umubo. Pagkatapos ng ubo, dumaloy ang dugo mula sa ilong niya. Kahit punasan ng tissue, hindi tumitigil ang bleeding. Natakot si Lolo Eduardo, tumakbo siya sa living room at bigla niyang nasuka ang isang balde ng dark red blood, parang chocolate sauce. Ang asawa at anak niya ay sumigaw at nawalan ng malay si Lolo Eduardo. Ang ambulance ay dinala siya sa emergency room kung nasaan ako nakaduty. Nung dumating siya, grabe ang kondisyon niya. Ang blood pressure niya ay 60/40, halos walang pulse, nasa shock state na siya. Nag-order agad ako ng blood tests at ang results ay devastating.
Ang blood clotting time niya ay 5 times lower than normal, meaning ang blood niya ay parang tubig na, hindi na nag-clot. Ang mas malala pa, ang kidney niya. Dahil sa massive blood loss sa stomach, walang blood supply sa kidney, at sa loob lang ng 2 hours, completely stopped na ang kidney function niya. Ang kidney ay parang sewage treatment plant ng katawan. Kapag tumigil ito, nag-accumulate ang toxin sa buong body. Para iligtas si Lolo Eduardo, nag-insert ako ng central venous catheter at nag-start ng emergency dialysis. Buong gabi, rinig ko ang umiiyak na pamilya sa labas habang tumutunog ang dialysis machine. Nakakadurob ng puso. Si Lolo Eduardo, after several days of fighting, na-save namin ang buhay niya, pero ang kidney cells na namatay ay hindi na bumalik sa dati. Ang simple desire lang niya na gumaling agad sa flu ay naging cause ng lifetime kidney disease. Bilang doktor, nakikita ko ang maraming patients, pero ang pinakamasakit ay yung healthy na tao na naging sick dahil sa simple mistake. Mga mahal kong kaibigan, kung nakaramdam kayo ng takot habang nakinig sa story ni Lolo Eduardo, kung naisip ninyo na baka mangyari rin ito sa inyo, please click the like button para sa encouragement. Ang support ninyo ay motivation ko para mag-research at mag-share ng truthful information. Ang kidney ninyo ay mas sensitive kaysa sa iniisip ninyo. Mga kaibigan, kung mayroon kayong diabetes o may kakilala na nag-manage ng blood sugar, kailangan ninyong pakinggan ang message na ito. Siguro narinig nyo na sa gihi o internet na ang luya ay tumutulong para bumaba ang blood sugar dahil sa insulin sensitivity. Tama po yan. Ang ginggero component ng luya ay nag-transport ng sugar from blood to muscles, kaya bumababa ang blood sugar level. Dahil dito, maraming diabetic patients na nag-take ng diabetes meds ay nag-iinom din ng salabat para makontrol better ang sugar nila. Pero alam nyo ba na ang effort na yan ay pwedeng pumatay sa kidney at brain cells ninyo sa isang instant? Ang diabetes medicine o insulin injection na prescribed sa inyo ay calculated na dose para ay lower ang blood sugar to normal range. Pero kapag dumalay pa ang luya na powerful blood sugar reducer, ano ang mangyayari? Parang nabreke kayo sa kotse na bumibilis pa, tapos magbrake pa ulit ng mas malakas. Ang result ay hypoglycemic shock, sobrang dangerous na condition. Maraming tao ang nag-iisip na ang diabetes ay high blood sugar lang ang delikado, pero ang pinakatakot ng doctors sa emergency room ay ang low blood sugar. Kapag high blood sugar, ang kidney ay unti-unting nasasira over 10 years, pero kapag sobrang low blood sugar, ang kidney at brain ay pwedeng madamage permanently in just a few hours. Ang kidney ay gumagamit ng glucose as energy para i-filter ang waste products. Pero kapag nag-combine ang luya at diabetes meds, ang glucose sa blood ay maubos, ang kidney cells ay magugutom at mamamatay sila dahil walang energy. Ang mas nakakatakot pa, kapag may hypoglycemia, ang body ay na-declare ng emergency at nag-release ng stress hormones like adrenaline. Ang hormones na ito ay nag-constrict ng blood vessels papunta sa kidney, parang hinihigpitan ng lubid, at ang kidney ay lalo pang nahihirapan. Ang resulta, ang salabat na purpose ay para sa better blood sugar control, naging cause ng kidney starvation at suffocation. Lalo na sa seniors na irregular ang food intake at mahina na ang digestion, ang risk na ito ay 10 times higher than younger people. Kapag konti lang ang kinain pero nag-take ng full dose ng meds, tapos nag-inom pa ng salabat, parang dinadagdagan mo ang apoy sa nasusunog na bahay. Bilang doktor, malinaw ang sinasabi ko. Kung nag-take kayo ng diabetes meds o insulin injection, tigilan nyo ang habit na mag-take ng luya daily as health supplement. O kailang nalagyan ng konti sa ulam, pero huwag na gawin juice o tea na concentrated form. Ang blood sugar ay hindi mas better kapag mas mababa, ang kailangan ay proper balance. Ngayon, ang nakakatakot pa sa low blood sugar, hindi lang ito dahil nahihilo ka, kundi dahil walang warning signs at pwede kang makollapse anywhere without anyone knowing. Ang susunod na story ko ay tungkol sa Lola Maria Cruz, 65 years old, na nag-iisa sa bahay niya sa Cebu at muntik nang mamatay sa bathroom dahil sa hypoglycemic shock. Ang story ni Lola Maria ay sobrang nakakalungkot kasi ito ay tungkol sa loneliness at fear na meron tayong lahat. Si Lola Maria, after mamatay ang asawa niya, nag-decide na magstay alone sa small apartment para hindi maging burden sa busy niyang mga anak. Mayroon siyang diabetes, kaya nag-take siya ng insulin injection every evening after dinner at sobrang disciplined siya sa health regimen niya.
Nung gabing yun, after mag-inject ng insulin, nakaramdam si Lola Maria na medyo malamig ang panahon, kaya nag-brew siya ng salabat para mag-warm at natulog siya sa electric blanket. Mga around 2 o'clock in the morning, nagising si Lola Maria kasi kailangan niyang umihi. Pero nung tatayo na siya, may strange feeling siya. Nanginginig ang kamay at paa niya, pawis na pawis siya at bumibilis ang heartbeat niya. Nahihirapan siyang huminga. Naglakad siya papunta sa bathroom pero bumagsak siya sa cold tile floor. Dahil sa insulin injection na nag-lower ng blood sugar, tapos nag-contribute pa ang salabat, ang glucose level niya ay sobrang baba na at nag-trigger ng acute hypoglycemic shock sa brain at kidney. Nawawala ng consciousness si Lola Maria sa freezing bathroom floor. Walang tulong, walang makakakita. Hindi ko ma-imagine kung gaano siya natatakot at kung gaano niya na-miss ang family niya. Salamat sa Diyos, kinabukasan ng umaga, ang anak niya na nag-deliver ng ulam ay nakita ang mama niya sa bathroom at tumawag ng 119. Na-save ang life niya, pero ang 30% ng kidney function niya ay permanently damaged dahil sa unstable blood supply during the long hours na nakahiga siya. Si Lola Maria, sa mahina niyang boses, sinabi niya sa akin, "Doktor, ang tiyan na iniinom ko para sa health, muntik akong patayin, sobrang unfair at nahihiya ako sa anak ko." Mga kaibigan, ang story ni Lola Maria, parang familiar ba? Hindi po ito imposible. Ito ay pwedeng mangyari sa kahit sino sa atin na nag-take ng diabetes medication. Ang hypoglycemia ay walang warning, bigla na lang dadating, sisira sa kidney at mag-threaten sa buhay natin. Sa moment na ito, kung ayaw ninyong mangyari kay Lola Maria, kung gusto ninyong protektahan ang kidney ninyo, please comment sa bawah na healthy kidney. Ang simple commitment na yan ay mag-stick sa memory ninyo at sa critical moment, ipapaalala sa inyo na ibaba ang tiyak cup. Ngayon, ang tanong, kung walang diabetes at normal ang blood pressure, safe na ba ang luya? Sadly, hindi pa. Ang last case na sasabihin ko ay tungkol sa hidden disease sa body na kapag nag-combine sa luya, sobrang painful na tragedy ang result. Mga kaibigan, mayroon ba kayong secret na sakit na hindi ninyo masabi kahit sa family, yung sakit na tinitiis nyo na lang? Halimbawa, ang hemorrhoids o stomach ulcer na bleeding conditions. Nung tumatanda tayo, ang blood vessel elasticity ay bumababa, ang intestinal movement ay bumabagal, kaya maraming seniors ang may hemorrhoids o gastric bleeding, pero dahil nahihiya, hindi pumupunta sa doktor, tinitiis na lang. Pero sa kondisyon na ito, kapag nag-inom ka ng salabat para mag-warm, ito ay parang nabubuhos ng gasoline sa nasusunog na bahay, sobrang dangerous. Ang strongest property ng luya ay ang pag-generate ng heat at pag-dilate ng blood vessels para mas mabilis ang circulation. Sa healthy person, ito ay beneficial, pero sa hemorrhoid patient na enlarged na ang blood vessels at stagnant na ang blood, o sa ulcer patient na may open wound sa stomach lining, ito ay disaster. Kapag nag-dilate ang blood vessels, ang hemorrhoid area ay biglang mag-swell from peanut size to fist size at mag-cause ng severe pain at bleeding. Same sa stomach. Ang spicy gingerol component ng luya ay direktang nag-irritate sa damaged stomach lining. Ang healing gland ay biglang bubukas ulit, ang ulcer ay lalalalim, at sa huli, pwedeng mag-perforate ang stomach, sobrang dangerous na complication. May patient ako na nag-schedule ng hemorrhoid surgery, pero dahil sa mild cold, nag-inom siya ng salabat. Before pa siya makapasok sa operating room, sobrang lala na ng bleeding, kailangan ng emergency treatment. Mga kaibigan, hindi dahil malamig ang katawan ay kailangan na mag-inom ng luya. Kailangan ninyong tingnan muna, mayroon ba kayong bleeding or ulcerated area sa loob. Yan ang priority. Hanggang dito sa story, baka nag-sigh of frustration kayo at nag-isip, "Doktor, bawal sa nag-take ng meds, bawal sa may weak stomach, so ibig sabihin ba kumain or huwag kumain ng luya?" Hindi po. Hindi ko sinasabi na itapon nyo ang luya. Parang patalim, kapag hawak ng kriminal, weapon yan, pero kapag hawak ng chef, useful tool yan. Same sa luya, depende sa paano ninyo gagamitin, pwede itong maging poison o pwede itong maging powerful medicine para i-revive ang dying kidney. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang secret method na mag-remove ng kidney toxicity ng luya pero mag-preserve ng medicinal benefits para i-boost ulit ang kidney function ninyo. Ang nature ay napaka-mysterious, kapag may strong poison, may antidote din na kasama.
Ang first partner ng luya para sa kidney protection ay ang red jewel from the tree, ang jujube. Maraming tao ang nag-iisip na ang jujube ay fruit lang for altar offerings, pero sa traditional medicine, ang jujube ay natural mediator na nag-neutralize ng toxicity ng herbal ingredients at nag-harmonize ng effects. Earlier, sinabi ko na ang luya ay hot and dry in nature at ito ang nag-dehydrate sa kidney. Pero ang jujube ay opposite, nag-replenish ito ng blood at moisture sa body, parang tubig. Kaya kapag nag-combine ang dalawa, ang sharp blade effect ng luya ay nababalot ng softness ng jujube at nag-reduce ang harsh effect, pero ang warm energy ng luya ay nananatili at safe na nag-deliver sa kidney. Parang wild horse na nag-receive ng sado, nagiging excellent racehorse. Actually, sa patients ko na kailangan talaga mag-take ng ginger tea dahil sensitive sa cold, I always prescribe na ang ratio ng luya at jujube ay 1:2. Ang preparation method ay very important. Hindi pwedeng boil lang ng basta-basta. Kailangan sundin ang golden ratio na 1 slice of ginger to 2 pieces of jujube, tapos slow simmer for 30 minutes or more. Sa method na ito, ang sweet component ng jujube ay nag-neutralize ng spicy taste ng luya at ang nerve-calming ingredient sa jujube seed ay nag-release at nag-relieve ng stress sa kidney. Sa mga not-frequent urination at night o weak kidney function na palaging pagod, ang jujube ginger tea na ito ay best tonic para mag-recharge sa kidney battery. Hindi na kailangan ng expensive supplements, ang 2 red jujubes na nabibili lang sa palengke ay sufficient na para protektahan ang kidney ninyo. Pero may mas powerful method pa na nag-coat sa stomach at nag-revive sa each kidney cell. Ito ang secret recipe ko after 25 years of medical practice. Kung casual viewers lang kayo, pwede nang i-stop ang video dito. Pero kung desperately gusto ninyong protektahan ang healthy kidney hanggang 100 years old, kung gusto ninyong makuha ang true wisdom para sa health, sumunod kayo sa next step. Ngayon, ang most precious prescription na nakahidden deep sa drawer ko, ilalabas ko na. Kanina, ang jujube ay excellent shield para sa luya, pero ang i-recommend ko ngayon ay powerful transport vehicle na nag-deliver ng luya benefits directly sa bones at muscles. Maraming tao ang nag-ginger latte, meaning luya plus milk, para protektahan ang stomach. Pero 75% ng Filipinos ay may lactose intolerance, hindi ma-digest ang milk sugar. Nung bata pa tayo, okay lang, pero pag tumanda na, kapag uminom ng milk, nag-gurgle ang stomach at nag-diarrhea. Ganito, instead na nag-benefit, nawawala ng water ang kidney, mas lalo pang naging worse. Kaya instead ng milk, I strongly recommend soy milk, ang meat from the field. Tama po ang soy milk from soybeans. Ang plant-based protein ng soy ay nag-gently coat sa spicy gingerol component ng luya. Pagdating nito sa stomach, hindi nag-irritate sa stomach lining pero nag-preserve pa rin ng warm heat ng luya at pagdating sa kidney, nag-supply ng precious protein para sa kidney cell regeneration. Actually, ang soy milk ginger tea na ito ay hindi lang prescription ko as a doctor, kundi personal experience ko rin. After 50 years old, kapag nag-night duty ako, palaging may indigestion at chills, at ang urine stream ko ay weak na. Every time, nag-prepare ako ng 1 cup warm unsweetened soy milk, nag-add ng 2 to 3 slices of thinly sliced ginger, microwave for 2 minutes, tapos dahan-dahan kong binuya at ininom. Pagkatapos, may deep warmth sa stomach, ang blockage ay nag-clear at kinabukasan, parang miracle, gumaan ang katawan ko. Ang creamy taste ng soy ay nag-balance sa pungent taste ng luya, ang flavor ay excellent at sobrang comfortable sa stomach. Nung shinare ko ang method na ito sa tatay ko, ang lifelong stomach problems niya ay nawala at nag-improve ang complexion niya. Hanggang ngayon, every morning, nag-start siya ng day na may soy milk ginger tea. Ang preparation ay sobrang simple. Bumili ng unsweetened soy milk sa grocery, mag-slice ng thin ginger, simmer sa low heat. Kung gusto ninyong i-remove ang fishy smell ng soy, sprinkle ng very little cinnamon powder. Ang cinnamon ay magandang herb din para sa kidney ang energy, kaya pag nag-combine ang soy milk, ginger, at cinnamon, nag-create ng ultimate trio na nag-revive kahit dying kidney. Mga kaibigan, ang secret ng health ay hindi malayo or complicated. Alamin ang kondisyon ng body ninyo at mag-consume ng appropriate food with sincerity. Yan ang shortcut para maging best doctor. Hanggang dito, salamat sa lahat na nakinig ng mabuti sa long video na ito.
Kayo ang pinaka-excellent physicians ng sarili ninyong body. As a doctor, deeply respect ang perseverance at passion ninyo. Ang small wisdom na ito, pag nag-accumulate, ang retirement ninyo ay hindi sa hospital bed, kundi sa park bench with warm sunshine. Ngayon, alam na natin kung sino ang perfect partner ng luya at paano i-prepare. Pero may one final puzzle piece pa na kailangan nating i-complete. Kahit gaano kaganda ang tonic, kung hindi ninyo susundin ang absolute natural law na ito, useless lang lahat. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang last golden key para i-complete ang journey natin. Kahit ang best soy milk ginger tea, kahit ang best jujube ginger tea, kapag nag-violate kayo ng absolute time rule na ito, pwede pa ring maging poison para sa kidney. Sa ancient medical texts, nakasulat na ang morning ginger ay better than ginseng, pero ang night ginger ay parang arsenic, sobrang deadly poison. Hindi po ito exaggeration. Pagdating ng gabi, ang lahat ng organs sa body ay nag-rest mode, lalo na ang kidney na nag-excrete ng toxins buong araw at nag-purify ng sarili, sacred healing time. Pero kung pumasok ang hot and intense energy ng luya sa quiet time na ito, ang sleeping kidney ay mag-startled at mapipilitan mag-overtime. Instead na mag-excrete ng toxins, nag-accumulate ang heat toxins at unti-unting natutuyo ang kidney. Kaya mga kaibigan, ang luya, kailangan i-consume lang during daytime when dayang energy is abundant at after sunset sa evening para ma-rest ang kidney comfortably, layuan ang teacup. Ngayong araw, sobrang dami nating pinag-usapan. From the fact na ang luya with blood pressure meds or diabetes meds ay naging weapon to the realization na kailangan ng jujube at soy milk partners para i-save ang kidney. Lahat ng ito ay survival knowledge na kailangan ninyong tandaan para maglakad kayo ng maayos hanggang 100 years old. Mga mahal kong kaibigan, ang reason kung bakit I'm so passionate about this message ay dahil gusto ko na in 2026 and beyond, nakaupo kayo sa warm park bench with sunshine, hindi sa cold hospital bed. Kapag nawala ang health, kahit gaano karaming pera o dutiful children, lahat ay walang saysay. Pero kung susundin ninyo ang simple habits na pinag-usapan natin ngayong araw, hindi kayo magiging sakit na magulang sa anak ninyo, kundi healthy at wise parent, ang greatest inheritance na pwede ninyong ibigay. Ngayon, buksan ang phone ninyo, i-share ang video na ito sa family group chat ninyo. Kasama ng warm message na mom, dad, mag-ingat sa luya, ang video na ito ay pwedeng maging lifeline na mag-save sa precious family members ninyo from unexpected disease. Ang kidney ninyo, as much as you care and love it, magbabalik ng health sa inyo. Sa future, magiging reliable health guardian ko para sa inyo at mag-share ng accurate at warm information para sa inyo. Salamat po sa long time na nag-listen kayo sa message ko. I sincerely pray na lahat kayo ay maging respected elders, healthy and dignified in aging. Paalam po, ingat kayo.